magiging kiss of death para sa kanilang mga karir. Mahina at maraming nakikitang Dito, butas ang si masasabi former Press natin, Secretary wala Attorney naman Trixie kasing Cruz mawawala Angeles sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Sa inihaing reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes at miyembro ng isang civil society group laban kay VP Sara, inakusahan nila ang bise ng plunder at graft and corruption. Kaugnay ito sa confidential funds at iba pang alegasyon noong siya ay kalihim ng Department of Education at Mayor ng Davao City. Ayon kay Attorney Angeles, maituturing na premature ang reklamo kaugnay sa confidential funds dahil wala pa umanong pinal na desisyon ang Commission on Audit ukol dito. Anya ang COA lamang ang may kapangyarihang magpasya kung may paglabag o wala sa paggastos ng pondo ng pamahalaan. Kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Dagdag pa ni Attorney Cruz Angeles, mahihirapan ding matukoy ang probable cause sa alegasyon ng 8 billion pesos overpriced laptops dahil sa kinakailangan munang may malinaw na COA findings na may malis sa procurement. Malabo rin umano ang akusasyon ng graft and gross incompetence kaugnay ng 192 na silid-aralan na naipatayo ng DepEd dahil hindi anya ang Vice Presidente ang may direktang pananagutan dito kundi ang Department of Public Works and Highways. Matibay na ebidensya rin anya ang kailangan maipakita sa alegasyong tumanggap umano si VP Sara ng pera mula sa mga drug lord noong siya ay alkalde ng Davao City na ayon sa complainant ay nag-ugat umano sa salaysay ni Ramil Madriaga. Matatandaang si Madriaga ay nagpakilalang dating aide ni VP Sara na nagsabing nag-deliver umano siya ng pera mula drug dealers at POGO operators para sa kampanya ni Inday Sara noong 2022. Ayon kay Attorney Trixie, desperado ang mga nasa likod ng reklamo laban sa bise upang mapatalsik siya sa pwesto na anyay malinaw na may kaugnayan sa nalalapit na 2028 elections. Ang nakikita kasi natin, itong 2006 ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating Vice Presidente pag masyado nang malapit sa 2028 at napakalakas pa rin kandidato ni VP Inday, medyo magdududa na kung tutulong ang ilang mga politiko natin. Magiging kiss of death para sa kanilang mga karir.